Ramdam na ng mga negosyante ang epekto ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon sa Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport, kapansin-pansin ang paghina ng pagpasok ng Chinese investment sa bansa. Si Daniela Paulita sa balita. Aminado si PhilExport President Sergio Ortiz Luis Jr. na bukod sa isyu ng korupsyon at politika, malaking hamon sa paghihikayat ng investors ang hidwaan sa teritoryo. Dati-rati umano ay pumipila ang mga bisita mula China sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, pero ngayon ay halos wala na. Yung Chinese investment, dati-dati, ang lakas ng pasok nila nawala. So dati-dati, ang dami namin ini-entertain ng mga visitors, especially from China, sa Philippine Chamber of Commerce, ngayon halos wala. Hindi lang turismo at puhunan ang tinamaan, kundi pati na rin ang exports ng agrikultura. Lumalabas na nalampasan na ng Vietnam ang Pilipinas sa pag-export ng saging sa China. Dahil sa higpit, maraming saging ang nasayang dahil hindi tinanggap sa merkado. Nung magkaroon tayo ng problema sa China, medyo binigyan tayo ng mga problema like phytosanitary problems. So nalampasan tayo nung Vietnam. Kaya marami tayo saging na tinapon nun dahil alam tatagkat nung kumakain lang ng klase natin dyan sa nasa China at dito sa local kaya maraming masayang ang saging. Gayunpaman, nananatili pa rin pangunahing merkado ng saging ang Japan at China. Sa kabila naman ng mga hamon na ito, positibo pa rin ang PhilExport na tataas ang kabuang export ng bansa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority noong 2025, umabot sa $84.41 billion ang total exports ng Pilipinas. Mataas ito ng 15.2% kumpara sa $73.27 billion na naitala noong 2024. Malaking bahagi o 15% ng exports ay napunta sa Estados Unidos na sinundan ng Hong Kong, Japan at China. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.